chapter 21, verse 13 says, Be exalted, O Lord, in your strength. We will sing and praise your power. Hallelujah. Let us lift up our praises to our God. Let us exalt the name of Jesus, His power, His wonders, and His glorious name. It's the song of the redeemed, rising from the African plain. Let's sing the song. It's the song of the forgiven, drowning out the Amazon rain. The song of ancient believers, filled with God's holy fire. It's every tribe, every tongue, every nation, a love song born of a great throne. Wow. All God's children singing glory, glory, hallelujah, He reigns. All God's children singing glory, glory, hallelujah, He reigns. Ulitin natin, all God's children singing glory, glory, hallelujah, He reigns. All God's children singing glory, glory, hallelujah, He reigns. Sing it's the song. It's the song of the redeemed, rising up from African plain. It's the song of the forgiven, drowning out the Amazon rain. Song. The song of ancient believers, filled with God's only fire. It's every tribe, every tongue, every nation, a love song born of a great throne. Sing it out, all God's children singing glory, glory, hallelujah, He reigns. Yes, Lord, all God's children singing glory, glory, hallelujah, He reigns. Yes, Jesus, You reign. All God's children singing glory, glory, hallelujah, He reigns. And all God's children singing glory, glory, hallelujah, He reigns. Sing all the powers of darkness tremble at what they just heard. 'Cause all the powers of darkness get drowned out as they go. Sing it out, all God's children singing glory, glory, hallelujah, He reigns. And all God's children singing glory, glory, hallelujah, He reigns. All God's children singing glory, glory, hallelujah, He reigns. We sing it for You, Lord. All God's children singing glory, glory, hallelujah, He reigns. Oh, we live for praise. You are great, Jesus. Oh, we praise Your name, Lord. Come on, we sing, whoa, oh, 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 oh. Sing it up, whoa, oh, 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 oh. Sing, our God is great. Our God is great and glorious. We put our trust in Your name, Jesus. Able to save and deliver us. We put our hope in Your name, Jesus. We say blessing, blessing and honor, glory and power unto our God forever and ever. All of the honor, all of the praise is Yours, Yours forever. Oh, 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 hallelujah, hallelujah, God reigns, hallelujah.
mighty. And our God is mighty and marvelous. We put our trust in your name, Jesus. Nothing to fear, nothing to fear. You are here with us. We put our hope in your name, Jesus. We say blessing and honor, glory and power unto our God forever and ever. All of the honor, all of the praise is yours forever. Oh, oh, sing it out, our praise. Hallelujah, hallelujah. Our God reigns. Hallelujah, hallelujah. Our God reigns. Our God is in control. Yes, Lord. Steadfast, immovable, nothing's impossible. Our God reigns. Can we shout it out? Our God is in control. Steadfast, immovable, nothing's impossible. Our God reigns. For the last time we're saying, our God is in control. Steadfast, immovable, nothing's impossible. Our God reigns. Oh, oh, oh. Let's lift our hand and sing hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Our God reigns. Hallelujah, hallelujah. Our God, let's sing it out. Our God is in control. Steadfast, immovable, nothing's impossible. Our God reigns forever. Our God is in control. Steadfast, immovable, nothing's impossible. Our God reigns. We'll sing our God. Our God is in control. Immovable, nothing's impossible. For the last time we sing, our God is in control. Our God is in, yes, you are God. Immovable, nothing's impossible. Our God reigns. Oh, 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 jump it out, I pray. Let's give our highest praise, Jesus. Yes, you're in control. You reign. Sing into your hands, into your hands. I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours.
with you. Yes, Lord. Wherever you go, through tears and joy, and I trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Can we lift our hands and declare that we believe in the Lord Jesus? Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Sing Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Oh Jesus, we believe in you. Oh, we worship you, God. Let's sing how we worship. How we worship. Oh, we worship you, Lord. How we worship you. How we worship. Jesus, right here we worship. How we worship you. Sing it out, how we worship. Now we'll worship. Oh Lord, we worship. I will worship you. I will worship. I will worship. Oh Lord, we worship. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Sing Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. Sing that from my heart, from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Sing Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, sing it out again. Jesus at the center of it all. Yes, you do. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do.
'Cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. The center of it all. Jesus, be the center. Can Jesus be the center of my life? Be the center. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, 'cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Sing it out again. Nothing else matters. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, 'cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you center of it all. Oh God, Jesus. Let's sing from my heart. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all from my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Sing Jesus. Jesus, be the center of our church. Oh, we need you, Lord. Jesus, be the center of our church. Yes, Jesus. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus. Sing it out loud, the name of the Lord. Oh, Jesus. Oh, we bow down to your name. Oh, we exalt you, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Oh, we shout your name, Jesus. We sing from my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about from my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all. Sing it out from my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all. For the last time, let's sing from my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Oh, Jesus. Yes, it's all about you. Oh, you are the center of it all. Oh, we worship you. You reign, you reign. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Truly, Father, you are the reason of everything, Father. You are the center
of it all, Father. Wala na iba, Panginoon, ang makakatumbas sa inyo. Nothing else matters in this world, Father. Only you, Jesus, sa buhay namin, Panginoon. And we will always lift up and exalt the name of Jesus, Lord. Your name, Father, your glorious name, God. This is all we pray in Jesus' name. Amen. Thank you, RG. Para po sa ating tithes and offering, samahan niyo po akong basahin ng Leviticus 27:30 hanggang 34 po. Sabi po dito, ang ikasampung bahagi ng lahat ng ani ay sa Panginoon. Kung tutubusin ng sino man ang ikasampung bahagi ng kanyang ani, kinakailangan niyang bayaran ang halaga at dagdagan ng 20% ng halaga nito. Kung bibilangin ninyo ang inyong mga baka, tupa, o kambing, lahat ng ikasampung bahagi ay ibibigay ninyo sa Panginoon. Hindi ninyo ito dapat piliin o palitan. Kung papalitan ninyo ito, ang inyong ipinalit na hayop at ang pinalitan nito ay parehong ilalaan sa Panginoon na hindi na maaring tubusin. Ito ang mga utos na ibinigay ng Panginoon kay Moises doon sa bundok ng Sinai para sa mga Israelita. Hanggang sa panahon daw po natin ngayon ay madaming usapin patungkol sa pagsunod o sa ikapu. At madaming pagtatalo, mga opinyon patungkol daw po sa mga pagkakaloob. Tayo po sa ating sarili, saan po daw natin maitatagpuan ang ating sarili sa patungkol sa usapin ng pagkakaloob? May iba nga po na ginagamit tong verse na binasa natin na hindi daw sila farmers, gina-justify nila para hindi na sila magbigay. At maaring nakakatawa po sa atin, pero ito po ang katotohanan. Mga kapatid, bakit gano'n na lang po ka-stricto ang kautosang ito pagdating sa pagkakaloob? Bakit gano'n ka-stricto ang Panginoon? Ang ikapu po ay para sa Panginoon. The tithes belong to God. At ito ay banal. Banal para sa ating Panginoon. God's primary reason daw for the tithe. Ano daw yung pangunahing dahilan ng Diyos patungkol sa pagkakaloob? Upang mapagpala po ang bawat isa sa atin. Dahil ang pagkakaloob po ay para sa atin din po. Ako, nung time na hindi pa po ako naniniwala sa pagkakaloob, ako po ang nasusunod sa sarili ko. Magbibigay ako kung gusto ko. Hindi ako magbibigay kung hindi. Hindi ko gusto. At dito po papasok yung idolatry kasi lumalabas po sa sarili ko na magtatagumpay ako dahil kaya ko. Kaya ko ang sarili ko. Magtatagumpay ako dahil sa sarili kong galing? Hindi po. Doon ko po napagtanto nung nakasakay ako sa Salipawpaw. Nakita ko ang ganda ng mundo at ang lahat daw po na nakatayo dito. At sasabi nga sa Salmo, 24:1, ang lahat ng nasa mundo, buong mundo, ay sa Panginoon. At ang lahat ng nakatayo dito ay Kanya. So, talaga pong wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Itinatag daw po ng Diyos ang ikapu para sa ating ikabubuti. Dahil kapag sumunod tayo sa pinag-uutos niya, at hindi tayo sumunod, pag sumunod tayo, mapagpapala po tayo. Pag hindi tayo sumunod, nilalayo niya po tayo. Nilalayo po natin ang sarili natin sa Panginoon. Kasi ang lahat nga po ay para sa Kanya. At kapag sinunod natin ang ikapu natin o pagbibigay natin ng tama, tayo po daw ay magpagpapala. At dito po, ito po ang susi para mapagpala ang bawat isa sa atin. Dahil sa pamamagitan ng pagkakaloob, ito po ang pagpapatunay na meron tayong tunay na pananampalataya at tunay na pagsunod sa ating Panginoon. Dahil sa pamagitan nito, tumataas po, gumaganda ang ating church, nabibigyan ng bawat isa ng pagpapala. Napagpapala natin ang mga hindi pa nakakakilala, naaabot natin, nagkakaroon tayo ng mga services na magandang ganito. Komportable ang bawat isa, nakakasunod po ang bawat isa sa ayon sa mabuting pagiging isang Kristiyano dahil meron po tayong tinatawag na tamang pagkakaloob o pagsunod sa Panginoon. Pero kapag hindi daw po tayo nakasunod, mga kapatid, alam natin na tayo po ay hindi aani ng pagpapala. O tayo po ay maaring hanggang sa ngayon, ang ating church ay walang sarili o walang sariling tinatangkil, kagaya ng tinatayo natin ngayon. Kaya matuto po tayong sumunod, piliin po natin na magpakumbaba,
sa ating Panginoon para nang sa ganon, wag nating sariling kalakasan dahil ang lahat po ay para sa Kanya. Wag yung sarili natin na kaya natin ang lahat. Isipin po natin ang lahat ay nagmumula sa Panginoon, maging ang tinatangkilik natin ngayon para nang sa ganon, maluwag na maibalik natin sa Kanya ang lahat ng para sa Kanya. Sige po, tayo po tumayo at manalangin. Sa ating pong pagkakalob, meron po tayong mga designated envelope. Ito po yung ating red for our tithes. Ito po yung ikapu na binabanggit ko kanina, kung saan ang lahat ng ating mga hinarvest o mga kinita sa buong isang linggo, buong isang buwan, binibigay po natin dito yung ikapu. And then yung ating brown, ang ating blue envelope naman po, ito po mga special project kung saan ginagamit po natin to para sa ating i-develop pa ng ating church. Ang white envelope naman po, nagagamit natin to sa mga missions. Nag-start na nga po, kung napansin nyo sa ating group page, like page, handun po yung ating campus ministry na kung saan napagpapala po yung mga bata na alam naman natin na panahon ngayon sa mga kabataan na dapat talagang makarinig sila o ma-reach out natin sila sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, sa pag-share ng mga teacher natin. At yun nga po yung campus ministry. And then, pantulong din po natin sa nangangailangan. At ang ating brown envelope naman po, ito po yung ating building project na kung saan patuloy po nating tinataguyod, pinaghihirapan, pinagkakaisahan na matapos ng maayos. Kung makikita po natin, ayan, at mamaya nga may event tayo dyan. Kahit pa paano, naiayos natin. Sa panggitan po ng pagtatapat nyo. Sige po, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Sa pagkakataong ito, Panginoon, na kami magbibigay sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy kong dinadalangin, patuloy namin dinadalangin sa inyo, Panginoon, na bigyan nyo kami ng pusong tapat na magkakaloob sa inyo ng tama, Panginoon. Pagpalain nyo, Panginoon, ang bawat isa. Kung saan, Panginoon, ano man ang aming tinatangkilik, Panginoon, ano man ang aming trabaho, negosyo, Panginoon, patuloy mo pong itaas ang antas, Panginoon. Ikaw ang makasama namin, Panginoon. Magbigay kami ng may katapatan. Magbigay kami, Panginoon, ng naaayon sa iyong kalooban upang makasunod kami ng tama at magkaroon kami, Panginoon, ng pagpapala na nagmumula sa iyo. Dahil ang lahat ng ito ay nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. At ito ang susi para magpagpala ang bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Muli, tinataas namin ang pangalan mo. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin si Lord. Ang title po ng ating preaching for today is Why We Need Jesus. Ayan. Why We Need Jesus. Bakit po natin kailangan si Jesus? Kailangan ba natin si Jesus? Amen. Wala tayong ibang kailangan kundi si Jesus. Pero iba kapag nabasa tong title, gets ko na Chris eh. Alam ko na yun, Kristiyano na ako, ilang taon na eh. So alam ko na Chris, bakit pa natin pinag-uusapan? Alam niyo po, kung wala siya, lahat tayo mapupunta sa hell. Amen. Accepted ko naman si Jesus, wala namang problema, Chris. You know what? We will get to appreciate Jesus today. Sometimes marami tayong hinihingi sa araw-araw natin. Sometimes He's there. Praise God. Pero, do we really appreciate yung ginagawa ni Jesus sa buhay natin? And we will appreciate Him today. Amen? We will know paano natin may improve din yung relationship natin with God. So, let us read our passage sa 1 John chapter 2, verse 1 to 6. Bago ko basahin yung passage, nakita nyo ba yung church ngayon? Alam nyo po kagabi nandun kami at sabi ko kay Nailot, dyan mismo sa tinatayuan mo, yung mga damo, binubunot mo. Ngayon, ang ganda-ganda na ng church. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Napakabuti niya, no? Talagang kapag naging mabuti lang tayo, naging tapat lang tayo sa Panginoon, talagang blessings na nandyan. Amen. Now, let's read 1 John chapter 2, verse 1 to 6. Mga anak, sinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo magkasala. Ngunit kung may magkasalaman, may tagapamagitan tayo sa Ama. Siya ay si
Hesukristo ang matuwid or righteous sa English. Verse 2, siya ang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At hindi lang ng mga kasalanan natin, kundi pati na rin ng kasalanan ng buong mundo. Nakatitiyak tayong kilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala niya ang Diyos ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit sa sino mang sumusunod sa salita ng Diyos, lubos na natupad sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. At sa ganitong paraan natin malalaman na tayo'y nasa kanya. Ang sino mang nagsasabing siya ay sa Diyos, dapat siyang mamuhay ng tulad ni Hesukristo. Let's bow our heads and pray. Dear God, we thank you, Father, for this day. Dahil hindi lang po kami nakapag-praise and worship, hindi lang po, Lord, kami nakapagbigay sa inyo at nakita muli namin ang brothers and sisters. Father, we get to sit down and enjoy your word today. Father, we get to gain knowledge kung sino talaga kayo today. And Father, we are excited to know more about you, Jesus, and how we can develop our relationship with you. Father, guide our service today, Father, both services, and as I deliver your word, may you increase while I decrease. In Jesus' name we pray. Amen. Meron akong napanood na documentary. Mahilig po rin kasi ako manood ng mga documentaries, general knowledge. And sabi dun sa documentary, pinapakita yung ugali ng tao, mankind. Ang sabi dun sa documentary, alam nyo, ang tao, grabe mag-commit ng masasamang bagay. Siya ay naglalay, siya ay nagnanakaw, siya ay pumapatay, nagsisimula siya ng mga gera, naninira siya ng environment. Ang sabi pa nung narrator ng documentary, is mankind an error of evolution? So naniniwala yung narrator na evolution daw, siguro siya. Pero, sabi niya, kung evolution nga, parang nagkamali. Parang yung animals, okay sila, maayos, pero bakit sa tao, parang maling-mali yung pagkaka-evolve daw ng tao? Alam niyo, first of all, God created man in His own image. Amen? Ang error ba ay nasa Panginoon? The error is in, hindi ako, man. The error is in us. Dahil ano? Dahil tayo ay nadadala sa tukso. Ang mundo po natin, punong-puno ng tukso. Para tayong yung, halimbawa, fish tank, yung aquarium. Tapos, yung tubig na yun, puro kasalanan. Tapos tayo ilalagay tayo sa loob ng aquarium. Punong-puno po talaga. Di ba? Kapag nandun tayo sa trabaho, yun agad sasalubong. O kaya yung mga kaklase po natin. Parang ganon. Ang mundo natin talaga, napapalibutan tayo ng kasalanan. Kaya nga sinasabi ni Lolo Jan dito, na sa umpisa pa lang sabi niya, mga anak, sinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo magkasala. At napakahalaga nun na hindi tayo, umiiwas tayo sa kasalanan. So, dito, papag-usapan natin, oo, nagkakasala, pero ano ba yung role ni Jesus? Kasi kung tayo nga yung parang isda na nasa fish tank na punong-puno ng kasalanan, paano na? Deserve pa ba nating makabilang sa kalangitan? Deserve pa ba nating makasama si God? Well, this is why there's Jesus. And we will explain. Number one, why do we need Jesus? Jesus is our advocate. Sabi doon, mga anak, sinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo magkasala. Ngunit, kung may magkasala man, may tagapamagitan tayo sa Ama. Siya ay si Hesukristo ang matuwid. So, tinatry natin as Christians na hindi tayo magkasala. Amen? Sino dito, isang buong linggo walang kasalanan? Wala talaga, Chris. Trinay ko, ayaw. Meron ba? So, posible po ba na hindi magkasala? Posible ba talaga yon? Walang ni isang kasalanan? I think it's a wrong question. Bakit mali yung question na ganon, na posible bang hindi magkasala? Kasi ganito yan. Goal-focused masyado yung statement. Okay? So halimbawa, ako, ang goal ko mag-lose ng weight.
Kaso, medyo lumaki niya ulit. Pero halimbawa, ang goal ko mag-lose ng weight. Kapag kasi nasabi kong, okay, ang goal ko mag-lose ng 10 kilos, parang ang hirap. Parang ang dami. Di ba, sino mga nakapag-try na mag-lose ng weight? Ayaw, di ba? Andiyan talaga siya eh. Baka mahal niya tayo, siya hindi tayo niiwan. So, okay lang. Di ba? So, pag ang goal mo, gusto mo mag-lose ng 10 kilos, andyan na, okay, kailangan ko mag-gym, okay, kailangan ko hinaan yung kain ko, okay. Parang napupuno ka na ng problema bigla. Di ba? Ang laking problema ng mag-lose ng weight. Ganon din, laki ng problema na mag-gain ng weight. Parang wala talaga. Pero kapag focus ka sa goal mo, mahirap eh. Minsan mahirap. Dapat focus tayo sa identity natin. And I'll tell you why. Kapag ang goal ko mag-lose ng 10 kilos, okay, paano kung after 1 month na lose ko yung 10 kilos? Ano yung next na mahirap? I-maintain etong lose kong 10 kilos. Naging problema ko yan. Di ba? Kasi parang ano na nangyayari? Na-hit ko na, yes. Anong gagawin pag na-hit mo na? Celebrate. Di ba? Buffet. So ngayon, biglang 5 kilos nadagdag sa'yo. So, ano nangyari? So parang ganun eh. Parang kapag masyado kang focus sa goal, pag na-hit mo yung goal, wala na. Parang yung mga students, masyadong focus graduate. Na kapag graduate na, hala, ano na gagawin ko? So see, pag focus mo yung identity mo, pag ang focus mo ay ako, bawa ito, kaysa ang goal ko ay mag-lose ng 10 kilos, ang goal ko ngayon, ang focus ko ngayon, ay yung identity ko, isa akong disiplinado sa pagkain. Pag sinabi mong disciplined ka sa pagkain, it doesn't matter magkano or ilan ang malus mo. Kasi araw-araw, sa lahat ng ginagawa mo, oras-oras, narinig ko yun ah. Sa lahat ng ginagawa natin, mamayang lunch, iniisip natin ang identity ko, disiplinado ako sa pagkain. So kahit marami pang rice, hindi. Kahit 2 yung iced coffee, baka isa ka lang, baka hindi pa. 'Di ba? Kasi yung identity mo doon ka nag-focus. Kaysa yung nag-focus ka sa mag-lose ng 10, parang ang laki-laki. Mag-focus ka. Ibig sabihin, pag nag-focus ka sa ganun, every time, every day, meron kang identity na rinirenew sa sarili mo. Disiplinado ako, ito ang gagawin ko. Okay, tomorrow, disiplinado ako, may buffet, pero dahil disiplinado ako, ito ang gagawin ko. Ganon din ang students. Students, anong goal natin? Makagraduate. Amen? Lahat ba talaga tayo goal makagraduate? Good. Kasi kailangan yung gawin yun. Mahal-mahal ang tuition. So kapag focus mo makagraduate, parang nakaka-stress actually. Di ba? Parang, okay, makagraduate, pero hirap ako sa subject na to, tapos may paper pa tong subject na to, tapos hala. Ngayon, kapag ang focus mo ay yung identity mo, okay, ang identity ko, disiplinado akong estudyante. Responsable akong estudyante. Pag yun ang goal mo, mamaya kaysa mag-games ka, dahil disiplinado kang estudyante, tama ba? Gagawin mo na yung paper mo. Gagawin mo na yung assignment mo. Aagahan mo yung aral for your midterms. Kasi nag-focus ka sa identity. Magugulat ka na lang, uy, graduation day na. Magugulat ka na lang, uy, nakalus na akong 10 kilos. Magugulat ka na lang, uy, hindi na ako nagkakasala. Bakit? Kasi nga, nag-focus ka, my identity is in Jesus. My identity is in Jesus. So, ang tanong ay hindi, pwede bang hindi magkasala? Hindi. Ang tanong, sino ka ba? Sino ka na ba ngayon? So, pag lumapit yung tukso, my identity is in Jesus, madali lang sa'yo na i-prevent. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. And that's why we need to focus sa kung sino tayo. Ngayon, sabi dito sa verse 1b, ngunit kung may magkasala man, may tagapamagitan tayo sa Ama. Siya ay si Hesukristo, ang matuwid. So binanggit dito ang pagkakasala na talagang nangyayari siya sa isang tao. Minsan aksidente ang kasalanan. Minsan biglang, ay, nagawa ko siya. 'Di ba?
So minsan nagagawa talaga natin. Ngayon, anong gagawin natin para maiwasan natin to? Alam nyo, may shinare ako sa worship team one time. It's John chapter 15, verse 1 to 2. Ang sabi doon, ang ganda-ganda ng verse na to, I am the true grapevine. Grapevine, yun yung ubas, di ba? Ang ubas hindi puno eh. Ang ubas is bush. Ganyan kataas. Kaya grapevine kasi marami siyang mga vines. Okay? I am the true grapevine. Ang nagsasalita dito ay si Jesus. And my Father is the gardener. He cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit. And He prunes the branches that do bear fruit so they will produce even more. So sino ang gardener? Si God. Sino ang grapevine? Si Jesus. So halimbawa, ito yung grapevine, yung puno ng ubas, tapos may mga ubas-ubas dyan. Imagine na lang, imagine. Mga ubas-ubas yan. So ang grapevine o yung puno ay si Jesus. At ang gardener ay si God. So halimbawa, ako yung gardener. So, ano ang ginagawa ng gardener kapag nasa garden? Sabi ni Tyree. Nag-prune. Ano ibig ba sabihin ng prune? Bakit tayo kailangan mag-prune? So, ang isang puno, para puno yung, di ba, may ubas tayo dito, di ba? Para lahat ng nutrisyon na pupunta doon, kailangan yung mga patay na branches o ubas, i-prune, tanggalin, putulin. Para hindi na masayang yung nutrisyon na napupunta pa doon sa mga patay na dahon at mga branches. Diretso lahat doon sa healthy na ubas para meron tayong healthier na ubas, di ba? Naalala ko si Nanang ang lola ko. Meron siyang napakagandang rose plant box, parang ganito. And araw-araw yun. Araw-araw. Ang hirap po i-maintain ng isang rose plant box. Rose. So, araw-araw lalabas siya, didiligan niya, kakausapin niya, o kumain na ba kayo? O ito. Tapos, make sure na nandun siya sa ilalim ng araw, tapos dala-dala niya ang kanyang gunting, o yung pang-prune, at pinaprune niya yung mga, talagang metikuloso niyang iniisa-isa, kahit may konting brown, malapit ka na. Tsuk! So, ganun yung lola ko. At napaka-disiplinado niyang ginagawa yun. Ngayon, ang Panginoon ganun din. Lalakad siya sa garden every day. Hahanap siya ng mga branches, mga leaves, na hindi magagandang itsura. At kapag halimbawa, biglang itong branch na to, hindi nagpo-produce ng fruit, kahit na dinidiligan niya, pinuputol niya. Pero he waits patiently. Baka isang araw mag-produce ng ubas eh. Baka isang araw tumubo pa, lumakas pa. Di ba gano'n naman? Ang halaman na parang mamamatay, alagaan mo lang, nabubuhay ulit, di ba? Di tulad ng pag-ibig, joke. Pero hindi, joke lang yun. Pero gano'n, di ba? So, ang ginagawa ng Panginoon natin, naglalakad siya. Ngayon tayo, minsan we don't remain. Sabi ng verse, we have to remain. But minsan we don't remain. So ano nangyayari? May brown na tayo ng konti. May kita yun ni God. So sabihin niya, hindi, tiwala ako dyan. Anak ko yan eh. Alam ko na mag-grow pa yan. So papabayaan niya. Babalik siya the next day, brown pa rin, lumaki ng konti. Tiwala ako dyan, sasabihin ni God. Babalik siya after a week, tatagal minsan a month. Pagbalik niya, nakita niya, lumalaki na yung brown. Papaisip na siya. Okay, lumalaki yung brown, baka masayang at makahawa sa katabi. Pero I still trust it. You see, God is very patient. But one day, dahil akala natin okay lang gumawa ng kasalanan, one day will come, and the gardener, our God, will decide to cut us, to prune us. At ito ang problema. Sometimes, akala natin okay lang ang kasalanan. Sometimes, akala natin okay lang, hindi laging mag-remain. Minsan, bitaw-bitaw ako. You don't know kung gaano ka-smart ang kaaway. He really gets you in para mawala ka sa presensya ng Panginoon. Mga kapatid,
God gets tired of our games. If we live by the shortcut, we will get cut. Wala pong relationship na shortcut. Amen? Halimbawa, may kasalanan ako kay pastora. Umuwi ako, galit na galit siya. Tapos ang sabi ko, teka lang, babalik ako. Umalis ako, bumili ako ng tinapay kay Brother Ronel. Yung, ano ba yung masarap? Coco, ano yun? Tapos, bumalik ako kay pastora. Alam ko ang sagot sa galit mo. Eto, tinapay. Ano? Magagalit lang siya. Dahil walang shortcut ang relationship. You talk about it, you fix it, you repent, you say sorry. Amen? Hindi mo pwedeng ibayad lang. Ngayon, kung ang binayad ko ay kotse, sige na nga. Jeepney. Ito na, jeepney. Buti na lang, mabait ka rin. Baka magdalawang isip. Pero hindi, wala pong shortcut talaga ang relationship. At ganun din po kay God. Let's not live by the shortcut. Kasi makakat po tayo. Alam nyo po, if you fully obey, blessings come your way. Amen? Kaya mag-fully obey na po tayo. Gusto po ba natin na isang araw ikakat na lang tayo ni God? Sumusunod tayo na maayos, biglang wala na. And that's why, let's fully obey. Pag wala po tayo kay Kristo, kasalanan po yung namumuhay sa atin. Pag palaging nakikita ni God na ganun tayo, eventually, mapuputol tayo. Oo, advocate natin si Jesus. Maring, oo, sorry tayo ng sorry. Pero, kahit naman tayo, nagsasawa din sa isang taong kakasorry, no? Sometimes, masyado ng yung tao ay nandun na. Naalala niyo si Pharaoh? Yung naging problem ni Pharaoh. Ang tagal. Naging evil siya sa mga Israelites. So wag natin antayin na mangyari sa atin na makat tayo. Amen? Why do we need Jesus? Number 2. Jesus' salvation is open for everyone. Sabi sa verse 2, siya ang binigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At hindi lang ng mga kasalanan natin, kundi pati na rin ng kasalanan ng buong mundo. Alam niyo po yung ginamit na word na handog dito? Ito po yung word na ginagamit sa Old Testament pa lang, kung saan naghahandog talaga sila ng mga hayop. Bakit sila naghahandog ng mga hayop? It's called sin offering. At ang sin offering ay representa ng 3 klase ng hayop. Isa doon ang bull or toro, isa doon yung cordero or lamb, at isa doon yung kambing. Ano yung kambing? Goat? Yan. So, sheep ba yun? Hindi, goat. Okay. Sarap yun eh. Hindi siya. So, yung 3 yun, kapag yun ang dala mo sa templo, ibig sabihin, meron kang kasalanang ginawa. Ngayon, na-imagine nyo ba? Halimbawa, ito yung templo. Atras tayo, time ni Moses. Galing na. Ngayon si Jason, biglang may akay-akay na toro. I-offer niya sa harap. Ano magiging usapan natin? Shh, na naman. Toro na naman. Ano kayong ginawa nito? Tama, laki-laki. Ibig sabihin, malaking kasalanan. Alam mo pa, ulit-ulit kasi sinabihan ko na yun si brother. Diba? Tapos na, singi siya, sorry. Okay, sige. Tapos sasabihin na, ayusin mo na. Tapos the next week, may toro na namang dala. Nadja-judge, di ba? Ay, may toro siya. Nabubulong-bulungan, di ba? Hindi may ibig sabihin namang judge tayo dito. It's nothing like that. It just means na ganun yung panahon na yun. Toro ang dala-dala. And kaya ako binibring tong point na to is because Jesus is now yung sacrifice nga. Kaysa magdala tayo ng toro na nakakahiya. Ba yan? Sorry. Kailangan ko lang gawin to. Malaki yun pala. Sorry. So, si Jesus na yun. Iniiwas niya tayo sa kahihiyan. Amen? At ang sabi din dito sa verse na to, at hindi lang ng mga kasalanan natin, kundi pati na rin ang kasalanan ng buong mundo. Sabi mo sa katabi mo, pinatawad na ako. So lahat tayo, pinatawad na tayo. Buong mundo. We need Jesus na gawin niya to. Kasi tayo,
Oo, ligtas. Pero we need Jesus for our families. We cannot do it alone. Pinagpe-pray po ba natin ang families natin? Do you always mention their names sa prayers natin? Kahit yung mga families nating successful, or yung mga pinsan o mga tito, mga ganyan, na successful sa abroad, successful dito, kahit yung mga umaway sa atin. Chris, inaway ako eh. Sama niya eh. Hindi, lahat po talaga ipagpe-pray natin. Amen? Sabi sa John 3:16, 1, 2, 3, go! O, binasa pa, kabisado nyo naman. Di ba? For God so loved the world. Mahal na mahal ng Panginoon ang ating mundo. You know what ang problema? The world is slowly removing their love for Jesus. And I'll show you this article na nabasa ko one day. Ang sabi doon, people with no religion are now the single largest group in the US. Pag naglalagay ka, religion, Christianity, Islam, may naglalagay none, ayun, dumadami na po sila. Yung mga nag-identify na walang religion. Oo, marami tayo, dumadami tayo, lumalaking church, may building, ganyan-ganyan. It's good. Pero mas mabilis yung rate ng mga taong hindi na naniniwala sa Panginoon. May trabaho po tayo, mga kapatid. May kakilala po tayo sa ating pamilya. Meron po tayong mga kaibigan. Ano ba naman po yung i-share lang, kahit 5 minutes, kung sino si Jesus sa buhay natin. Simulan natin sa testimony natin. Alam mo, brother, sister, ang Panginoon talaga ang buti. Attend ka. Ayan. 'Di ba? Dahil ang Panginoon, mahal niya ang mundo. Pero paano niya ma-reach out kung hindi tayo kikilos? Amen? One day, pag nasa langit na tayo, may kita natin si Jesus. Tapos may kita ko, uy, katabi ni Jesus, kilala ko, si Kirk yun ah. Si Jun yun ah. Uy, nagigitara pa rin, masikip pa rin yung polo niya. Si Brother Ronelio, uy, nagji-gym din. One day, lahat ng nakikita ko dito, I'd like to see kasama ko sa langit. Katabi ni Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam mo anong nakakakilabot doon? Maririnig mo tong sermon na to. Monday, bukas na bukas, or any day after nito. May isip mo, sharean ko nga yung kapatid kong yun. Sharean ko nga yung kapamilya kong yun. Kaibigan kong yun. And then after so many years, baka makalimutan na. And then one day, pagdating mo doon sa langit, makikita mo, siya yung shiniran ko. You just don't know kung anong ginagawa ng maliit na seed ng pag-share ng Word of God sa buhay ng isang tao. Amen? And that's why we need to share the Word of God. Amen? Why we need Jesus? Number 3. Jesus is our standard for obedience. Sabi sa verse 3, nakatitiyak kayong kilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. So, ibig pong sabihin, sure tayo na may relationship tayo with God kung sumusunod tayo sa kanyang mga utos. Kanino dapat ipinapakita yan? Sa tao ba? Yung pagsunod, pinapakita dapat natin sa tao? Pinapakita dapat natin sa Diyos. Alam niyo po yung pakitang tao na word, na phrase? Pakitang tao yan. Wag po na sana tayo masabihan ng ganun. Ang masabi sana sa atin, ay pakitang Diyos yan. Kasi pinapakita natin sa Diyos na kahit na wala kayo, hindi niya nakikita yung buhay ko, napapakita ko pa rin kay Lord kung sino ako. And sundin ang utos ng Panginoon, wag utos ng tao. Ang tao pa iba-iba, ang Diyos hindi. Amen? Paano ba natin masusunod ang utos ng Panginoon? Of course, let's always read the Bible. Let's always go on online devotion. Sabi sa Joshua 1:8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Sabi doon, day and night. Kuya Chris,
Kasi late na ako umuwi. Pero sa umaga, pwede ako. Yung day kaya, pero yung night, paano yun? Day and night? Sometimes we don't need to make the Bible so literal. Sometimes kailangan natin, not actually sometimes, kailangan basahin talaga natin na si Joshua at this time, susugod siya sa enemy territory. At para maging maayos lahat ng decisions niya, kailangan focused siya na nagme-meditate sa Word of God every day, all day. So kaya sinabi yan day and night kasi ang ibig lang sabihin yan, kailangan nasa isip mo ang Word of God every day. Amen? Ang pinaka at least ay every day. So pag nakapag-devotion ka sa umaga, you think about your devotion all throughout the day. That's how you meditate. Diba? Hindi yung, wag niyong gawin yun. You meditate by thinking. Kaya nga maganda kapag nagjo-journal pa tayo. Kaya nga maganda kung talagang nakikinig tayo maigi sa devotion or kung nagbabasa tayo talagang kinakain natin. Kasi that is what you will use all throughout the day para ma-meditate natin, ma-crunch natin. Okay, kanina pinag-usapan namin yung mga Levites, yung mga ano nila, ganun. Tapos pinag-usapan namin si Moses, ganyan-ganyan. Isipin natin, and that's why maiiwasan natin yung kasalanan dahil nga nandyan lang yan sa isip natin every day. Amen? Ang goal natin is to avoid sin. Lahat ng decision natin ay sa command lang ng Panginoon. Sabi din sa verse 4, if someone claims, I know God, but doesn't obey God's commandments, that person is a liar and is not living in the truth. Sa madaling salita, hipokrito. Sakit no, nung salita. Hipokrito. Nasabihan na ba tayo nun? Sakit nun, no? Masabihan tayong hipokrito. I pray hindi tayo masabihan nun o makapagsabi tayo ng gano'n. Pero dalawa lang po yan kung bakit ang isang tao di sumusunod. Una sa lahat, hindi pa niya talaga kilala si Lord. Pangalawa, sumusuway talaga siya. Sabi kanina, di ba, kung magkasala ka man, may Jesus. Pero sinasabi naman dito, kung sinasabi mong sinusunod mo ang Panginoon pero hindi mo ginagawa, sinasabi mo lang, hindi mo ginagawa, then, ano na yan? Talagang blatant na yan na hindi pagsunod sa Panginoon. So, paano natin malalaman kung obedient ang isang tao kay God? Siyempre, nagde-devotion siya. Hindi naman pwedeng isang araw, gigising ka na lang, uy, alam ko na yung word ng Panginoon. Yan ay araw-araw na devotions. Ano pang sign na ang isang tao ay sumusunod sa Panginoon? Pinapakita niya yung fruit of the Spirit. Sabi dun sa Galatians 22 and 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. So, mapapansin natin na fruit, katulad ng sinabi pastora noon, it's one fruit. Ito lahat ng results sa buhay natin. Let's be consistent sa ating church, prayer, and worship. Anong itsura nila pag may pinagdadaanan? Halimbawa, doon natin natetest. Kapag ang isang tao may pinagdadaanan, doon natin natetest kung siya ay may fruit of the Holy Spirit. Hindi siya high-temper, hindi siya biglang nagagalit. Hindi siya biglang, alam niyo, may kaibigan ba tayong ganon? Yung parang sasabihin niyang Christian siya, pero pag na-stress na siya, napapamura siya. O kaya pag na-stress na siya, parang may ginagawa siyang masama. Minsan, doon tayo sa mga stressful situations. Doon talaga tayo natetest. Katulad ng example ko sa youth. Example natin ulit, di ba? Tayo ka nga ulit, Kirk. Ayan, hanapin natin dito. Si RG yan. Tayo ka, RG. So ngayon, kapag pinabuhat ko kay Kirk yung pulpit na to, anong masasabi nyo? Good job. Diba? Pero pag pinabuhat ko kay RG yung pulpit na to, wow! Ang lakas. Bakit mas wow? Thank you. Bakit mas wow pagka si RG ang bumuhat? Dahil nakikita naman natin na maskulado siya. Di ba? So pag binuhat ni Kirk, okay, good. Kasi malaki naman katawan ni Kirk, kayang-kaya talaga niyan. Pero pag si RG na, o kaya yung mga bata ang bumuhat, kakaiba.
Napapawaw tayo. Bakit? Ang illustration po niyan ay dahil kapag tayo ay malakas, madali lang hallelujah, praise the Lord, I love you, Jesus. Pero pag mahina tayo, payat na payat, walang kain, puyat, na wala ng pera, naglakad ka papunta dito, due date na. Pero, hallelujah, Lord, I praise you, God. Nandoon ang faith. Amen? Palakpakan natin si Lord. Dahil ganon, napapakita kay Lord kung sino ang malakas. And that's why, kailangan consistent tayo. Consistency. Doon lang natin nalalaman. Kaya mga single, nako, ito na. Hearts Week pa rin eh. Pure Love trailer. Single, kung may nagugustuhan ka na sa taga-SCC, go na. Kasi nakita mo naman eh. Nakikita mo, mukhang maayos to ah. Di ba? Huwag na tayo mahiya. Huwag na natin patagalin. Baka gusto ka rin niya. Mamaya sabihin ni Lord, pag-untogin ko kayo. Joke lang, hindi ganun si Lord. Pero di ba, huwag na tayo mahiya. Pero wag naman sobrang bilis pumasok sa relationship. Yan. Pure love, pure love. Tinanong lang na, kumain ka na ba? Oh, I love you too. Bilis-bilis. Kailangan natin-test natin through time. Di ba? Wala naman ibang basihan. Kailangan gamitin natin yung mga buwan. Wag yung man linggo, guys. Wag lalong araw. Ang hirap eh. Ang bilis-bilis kumuha ng relationship. Taga-church naman. O hindi naman porky taga-church. Perfect na. Kami lang yon. Joke lang. So, hindi lahat ng taga-church. Amen? So, minsan, dahil ang bilis-bilis na naging sila, ayan, naglabasan na yung ugali. O nung naglabasan na yung ugali, magbe-break yung dalawang magka-churchmate. Ano nangyayari? Dadaan dito yung isa, dadaan doon yung isa. Tutubig sana yung isa, ay mamaya na ako, di pala ako uhaw. Ang hirap. Sila yung laging nasa pinakadulo ng mga upuan. Di ba? Magpapahiling dito si Pastora. Ay mamaya na ako pipila na pumila agad siya. May mga ganun yun. Nakita nyo, parang laman lagi ng isip mo. Tapos ano na nangyayari sa huli? Aalis na ng church. Ang problema, dalawa pa silang aalis. Oh. Nawalan ngayon tayo ng mga kasama dito sa church. Mamimiss natin sila. Kaya matuto tayong mag-antay, wag bugso-bugso yung damdamin. Kailangan talaga time. It needs time. Amen? Sabihin nyo nga, time. Sabihin sa single na katabi mo, time. Problema, communion. Kasi pasa ng ostya, yung pinasahan lang ng ostya. Thank you. Chinat mo na mamayang gabi. Thank you, pinasama mo akong ostya. Ang lambot-lambot niya, thank you Hindi dumikit sa ngalangal ako. Ano gawa mo? Grabe! Masyadong mabilis. Ingat tayo sa ganyan. Sarap ng juice. Anong flavor yun? Ewan ko. Asher's nag-ready nun. Ay nako. Yung iba naman, nakita mo naman, maayos naman siya. Okay naman siya. 10 years mo nang inoobserban. Sa church. Go na. Lord, need ko pa ng sign. Hindi natin kailangan ng sign. Di totoo yan. Hindi mo kailangan ng sign. Kailangan nyo mag-combine. Amen? Ganun. It's all fun. But here's where I want to end. Alam nyo, Jesus is really our advocate. And I'll tell you why. Siguro, hiram ako ng tao dito. Wag musician kasi akit na sila. Jamie, okay lang. Jamie. Yan. Siguro girl na lang din. Kyla, okay lang. Ano lang to, wala kang gagawin mas, hindi kayo tatalon o ano. Tatayo lang kayo. Ganyan. Okay. Kailangan ko rin pala ng guy. Carl! Yan. Carl, sige saglit.
Ay, hindi. Kailangan mas matanda eh. Si Brother Ronel na lang. Brother Ronel. Ayan. Hindi ko kayo pagre-wrestlingin. Dito lang sa harap, sorry. May papaliwanag lang ako. Sige, tara dito sa stage. Alam niyo po, kailangan ko pa pala ng isang guy. Si Carl na lang ulit. Sige, dito kayo, dito. Don't worry, hindi ko kayo pahihiyain. Don't worry. So, halimbawa si Carl. Nasa korte tayo. Korte. Alam niyo yung korte, di ba? Trial court. Si Carl, ang abogado ni Kyla. So ngayon, ang ginagawa ng isang abogado, pupunta siya sa harap at sa harap ng judge, ang gagawin niya, dedepensahan niya yung kliyente niya. Tama? So ang nagkasala sa ngayon, halimbawa si Kyla. Tapos ang abogado natin, si Carl, nagpuyat pa yan. No? Inaral niya yung yung kaso. Pagod ka ba? Okay. No? Naaral mo maigi. Okay, inaral niya yung kaso ng maigi ni Kyla. So ngayon, ang gagawin ng isang abogado, dedepensahan niya yung kliyente niya. Hindi niya aaminin. Hindi aaminin ng abogado, kahit alam niya yung totoo, hindi aaminin ng abogado yung mga kasalanan ng kliyente niyang si Kyla. Gagawin niya ang lahat, okay, na maipakita na hindi ginawa ng kliyente yung krimen. If naman ginawa nga ni Kyla yung krimen, anong gagawin niya? Sasabihin niya, may magandang rason yan, self-defense yan, ganyan-ganyan. Ngayon, if mapatunayan ng korte na ginawa ni Kyla yung krimen, ano naman ang next na step na gagawin ng abogado? Yung sentensya paikliin niya. Yung fair lang, yung pinaka-fair. Amen? Salamat, Carl. Salamat, Kyla. Lika, Jamie, Ronel. Dito ka, Ronel, sa tabi ko. Ayan. So, hindi. Sige, tama, dyan ka. Pwede na kayong umupo, Carl and Kyla. Sige, dun ka pala, dun. Yan. Ngayon, halimbawa ako, ang judge ng langit. Ako si God. Sa korte, sa presensya ng Panginoon, si Jesus, ang abogado. Siya yung nagkasala, si Jamie. Ibang-iba kapag si Jesus ang nagre-represent sa atin. Una sa lahat, aaminin ni Jesus na guilty yung nagkasala. Hindi niya itatago. Di tulad nung kanina, tinago. Ano pa? Hindi niya sasabihin na, pero okay lang yun, God. Nagkasala siya, pero okay lang yun. Hindi. Sasabihin talaga ni Jesus na, masama talaga yung ginawa. Ibubuklat pa ni Jesus lahat ng ginawa ng taong to sa buong korte para malaman ni God. Pero ang sasabihin ni Jesus, pinapangako niya na magiging fair siya. Sasabihin ni God, paano ka magiging fair? Sa taong to na gumawa ng masama, hindi siya pwede sa presensya ko. Hindi siya pwede dito. Ano ang gagawin ni Jesus? Si Jesus mismo ang papalit sa pwesto ng makasalanan. Ronel, dito ka sa tabi ko. Dito ka. Lilikod ang makasalanan. Ang papalit sa pwesto ng makasalanan, ng kriminal, ay si Jesus mismo. Siya mismo ang papatawan ng sentensya para maiayos ang maling nagawa. Tuturuan din niya yung makasalanan para hindi na muling magkasala. Nakita nyo? So ngayon, nagiging malinis siya unti-unti sa harap ng Panginoon. Amen? Ano pa? Papasok pa si Jesus sa buhay ng makasalanan. Aalamin ang mga hinanakit niya. Ang dahilan kung bakit siya may kasalanang ginawa. Yung backstory niya, yung buhay niya, kikilalanin niya ang taong nagpapasok sa kanya. Amen? At hihilumin niya ang mga sugat. Bibigyan niya ng kapayapaan ng isip at pupunuin niya ng joy ang kanyang puso. Sige, palakpakan natin si Lord. At dahil sa ginawang ito ni Jesus, magiging katanggap-tanggap na ang taong nagkasala. Kaya marapat na siya'y pasalamatan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Brother Ronel, Jamie. Mga kapatid, isipin natin ngayong umaga, lahat ng mga kasalanang ginawa natin at yung mga kasalanang patuloy pa nating ginagawa sa Panginoon,
minsan binabaliwala natin kung sino si Jesus sa buhay natin. Na parang, sige lang, gawa lang tayo ng kasalanan, okay naman yan. Ang tanong, deserve ba ni Jesus na ulit-ulitin natin yung kasalanan? Knowing na paulit-ulit niya tayong pinagtatanggol para lang tayo ay matanggap ng Diyos Ama? Deserve ba ni Jesus yun? Hanggang kailan ba tayo ipagtatanggol ni Jesus? Baguhin na natin ang ating buhay. Amen? Overcomers po tayo ng kasalanan. Amen? Sa umagang ito, hinihilingan ko po ang lahat tumayo. Pupurihin natin ang ating Panginoong Jesus. Ang siyang advocate ng buhay natin. Alam niyo po, the world has everything we want, but nothing that we need. Jesus is whom we need. Without Him, hindi talaga tayo maliligtas. Kung hindi si Jesus yung sumentro sa buhay natin, paano pa? Sino ang magliligtas sa atin? Yung kaninang pinakita ko, kung hindi siya yung sumentro sa pagitan ng buhay mo, paano tayo maliligtas ni Jesus? Ngayong umaga, ipapanalangin natin sa pamamagitan ng kantang to, that Jesus be the center of our lives. Amen? Let Jesus be the center of our lives. Let's sing. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus be the center. Jesus at the center of it all. Oh, yes, Lord. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. It's always about you, Jesus. Mga kapatid, taas natin ating mga kamay at magpuri. Yes, Lord, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. At the center of it all. Let's bow our heads and pray. Father, totoo, Panginoon, kayo, O Diyos, ang sumentro sa buhay namin. Father, maring may mga bagay sa buhay namin, mga sitwasyon na talagang tinulak kayo palayo sa gitna ng aming buhay. Yes, Jesus. Panginoon, may mga panahon talaga hindi kayo ang sumentro, Panginoon. Kung ano-ano ang sumisentro, tao, mga kagustuhan namin sa buhay, Panginoon, mga kabisihan namin sa buhay. Father, ngayong umaga, naalala namin kung gaano kakahalaga sa aming buhay. Yes, Lord. Lord, pinagtatanggol niyo kami araw-araw para mapabilang kami sa kalangitan, mapabilang kami sa presensya ng ating Panginoon. Lord Jesus, salamat po. At patawad po, O Diyos, Yes, Father. sa mga kasalanang lagi naming ginagawa, sa mga kasalanan naming nagawa, Panginoon. At even yung mga kasalanan na gagawin namin, Lord, na ipagtatanggol mo. Yes, Lord. Father, salamat po, O Diyos, dahil nariyan kayo, meron kaming Jesus, ang aming advocate na pumapagitna. Mula ngayon, Panginoon, pumasok na po kayo at gumitna sa lahat ng gagawin namin. Yes, Jesus. Lord, kung meron kaming kailangan isipin, gumitna kayo. Kung may kailangan kaming gawin, pagdesisyonan, gumitna po kayo. Yes, Iniimbitahan Jesus. po namin kayo sa pinakagitna ng aming buhay. Yes, Father. Kayo, O Diyos, ang maghari sa aming puso. Kayo, O Diyos, ang maging laman ng aming puso araw-araw Yes, para Lord. hindi kami mawala sa presensya niyo. Maraming salamat sa ginawa niyo. Pinupuri namin kayo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Thank you for attending ang service. God bless your small groups and see you again next week.